NUP, dismayado kay Speaker D. Balak kumala sa majority block. Uy, palakpakan nito yung mga DDS. Ha? Pero teka muna. Kami bulag na nagugulagan, kami bingin na nagbibingibihan, kami pipisa nila sa katahimikan, alam namin lahat kung anong katotohanan. Lilinawin muna natin kasi mahirap yung basta-basta tayong makakabasa ng ganito, maniniwala tayo kagad. Hindi naman tayo katulad ng ibang mga supporters na makita lang yung mga fake news or mga AI, paniwala na. Actually, dito sa post ng Rappler, bagong lahat, no? Kumusta po tayong lahat? Mga kapwa ko OFW, saan mang panig ng mundo. Sana nasa mabuti tayong kalagayan. Sana safe kayo lahat at huwag tayo makalimot magdasal sa Panginoon. Okay, balik tayo dito sa issue ng NUP, yung National Unity Party. Alam niyo itong National Unity Party, mga kaibigan, kung di ako nagkakamali, ito yung pangalawa sa pinakamalaking political party sa House of Representatives. Bali, pangalawa sila sa lakas CMD. So, sila yung pangalawa. Kaya nga itong chairman dito at yung acting president ay nasa posisyon ng deputy speaker, House Deputy Speaker, si Ronnie Puno. Gusto ko lang dito magbigay ng reaction, opinion bilang isang botante, bilang isang taxpayer, bilang isang Pilipino. Ang ating mga politiko, kung ang ating mga leader, kung titingnan natin, dalawa lang ang, sa akin ang style ko, dalawa lang ang lagi kong binabasihan, pattern, kung gusto ko malaman ang kanyang prinsipyo. Una, pagdating sa pera. Pangalawa, kung anong pinaglalaban niya. Sa pera ba yan or sa kanya talagang paninindigan sa katotohanan. Pero dito, makikita mo, nung unang basa ko, medyo natuwa ako na mayroon mababawasan ang mga sakit natin ng ulo doon sa mga tao gustong pa-impeach si BP Sara. Dahil alam naman natin, sa dami ng problema sa ating bansa, puro impeach BP Sara. Diba? Lagi yan ang kasagutan nila, impeach BP Sara. Nakalimutan na nila yung mga OFW, nakalimutan na nila yung pagtaas ng bilihin, lalo na yung gasolina, yung mga fuel, dahil nga sa kaguluhan dito sa Middle East, nabibisi sila sa pamumulitika. Diba? Alam nyo, sa totoo lang na natatawa ako dito sa nakikita ko dahil nga gusto ko malaman kung bakit nagkaganon ang presyo ng ating mga gasolina dyan sa Pilipinas, ng diesel at saka gasoline. Yun, mga kaibigan, marami akong pinanonood na gusto kong malaman yung explanation ba. Kasi alam natin mayroon dyan magtatago ng kanilang stock, paano ang solusyon, paano kukuha kung mahirapan tayo makakuha ng supply. Ang galing pa, sa pinanood kong video, mas naintindihan ko pa yung paliwanag ng gasoline boy kaysa sa paliwanag ng ating Pangulo. Ito, prangkahan salita. Panoorin nyo yung paliwanag ni Bongbong Marcos at panoorin nyo yung paliwanag ng gasoline boy. Mas naintindihan ko pa yung paliwanag ng gasoline boy. Akin lang ito opinion So, yun yung problema natin. Na mukhang ang gobyerno natin ay mas parang hindi napaghandaan ng ganitong sitwasyon. Diba? So, puro lang, kung sabi nga ni General De Leon, puro lang tayong yung member ng NATO ba? No action, talk only. NATO, no action, talk only. Now, mga kababayan, balik tayo dito sa issue, NUP, bakit gusto nilang kumalas? Ito ba sa prinsipyo ng paninindigan sa katotohanan na tama o dahil sa pera? Ayan. Nasa link below, basahin nyo na ng link dyan, yung post ng Rappler, inano ko yung attach ng link. Ang dahilan nila dahil sa pagtapyas ng pundo, kaya sila tatalon, balak nila tumalon sa minority block. So, perang pinag-uusapan, mga kababayan. Hindi dahil sa na-realize nila na may mali at may tama. Ang na-realize nila ay yung pundo, yung pera. So, yun yung rason nila. Basahin nyo na lang dyan. So, di ba na, mga DDS, akala nyo, nadagdagan na tayo ng kakampi, Hindi. Pera-pera yan, budget yan. So, baka, kasi natapyasan, according dito sa balita ng Rappler is
halos kalahati ang natapyas doon sa mga distrito ng mga congressman na membro ng NUP. So yun po ang dahilan. Kaya tanggalin natin yung pagsasaya ninyo, ha? Yung pagsabi ninyo na mayroon nagtatalunan. Hindi yon. Pinag-uusapan ng pera. Kasi pagdating papano kung bigyan sila ng mali-malita na naman, di talon na naman, balik na naman sila. So yun yung klase ng mga politiko natin ngayon. Dahil sa pera, hindi dahil sa katotohanan or sa hustisya. So wala tayong mga asahan na kasagutan doon sa trilyon, ha? Mga mahigit trilyon na mga pundo na nawawala, naninakaw dahil doon sa mga malita-malita issue na yan, na mula 2022 hanggang 2025, walang malinaw na resulta pa rin. So, takipan ng takipan, debate ng debate, ang dulo lang naman tatakpan. So, wala talaga intensyon na ilabas or hanapin kung sino ang punot dulo ng nakawan, which is alam naman natin na kung sino. Diba? Mas ang problema nga ngayon dito sa ating gobyerno, mga kaibigan, kung sino yung witness, kung sino yung mga eyewitnesses, yun ang imbestigahan. Hindi yung suspect o yung mga nagnakaw. Ha? Kaya, parang mahirap ngayon sa Pilipinas ang maging witness ka o maging witness ka sa isang krimen dahil ikaw ang habulin. Sa nakikita natin, opinion ko lang yan, ha? Katulad yan, ng bilyon-bilyon na delivery, yung mga mga military. Sila ang inimbestigahan, sila yung pinagdidiskistahan imbes na imbestigahan kung sino yung mga na-mention doon. Hindi daw credible ang mga witness. Yung dalawa dyan sa Senado ng mga, ang tawag nito, takip ng imburnal, ng baho. Ang tawag ko dyan, takip ng imburnal yung mga taong mga senador dyan na nagtatakip sa baho na hindi, yung mga kanakawan na hindi gusto makalabas. Alata naman kasi sila mismo sinasabi ng mga ex-military na nadeliveran sila. Diba? So, yun mga kababayan, pero alam nyo sa totoo lang, huwag tayo mawalan ng pag-asa dahil mananaig at mananaig ang katotohanan. Hindi magwawagay. Pansinin nyo mga kababayan, mula sa simula, puro kahihiyan ang inabot sa mga taong ayaw mailabas ang katotohanan. Pansinin nyo mula sa simula, puro kahihiyan ang inabot at lalong ipapahiya sila. Yan ang pangako ng Diyos. Doon sa mga taong kinukubli nila o niyayakap nila yung kasamaan. Ipapahiya sila ng Diyos. At nangyayari na ngayon yan mga kaibigan. Puro kahihiyan ang inabot. Lahat ng mga tao na may kinalaman sa mga paghihirap ng mga Pilipino ay ipapahiya ng Panginoon. Maniwala kayo sa akin. Hindi sila makakaramdam ng kasayahan dahil kada kanilang mga hakbang ay papahiya sila ng Panginoon. Gandang araw sa inyong lahat. God bless us all. God bless the Philippines.